Okay, so meron tayong bagong topic ngayon. So, divisibility rule of 7. Yan. Ito yung rule ng divisible by 7. Take the last digit of the number, double it, and subtract it from the rest of the number. So, if the result is divisible by 7, including 0, then the original number is divisible by 7. You can repeat this process if needed. So, paano ito gawin? Okay, paano ito gawin yung divisible by 7? So, una, doon muna tayo sa 2 digits. Kapag 2 digits ang number, minsan kailangan na lang natin kabisaduhin. Or kailangan familiar tayo sa first 10 multiples of 7. Diba? Yung 7, 14, 21, hanggang 70. Tapos dagdagan na lang ng 7, 77, 84, 91, 98. So, dapat doon, familiarize tayo doon sa mga numbers na yan. Pero pwede naman natin gawin. Kaso nga lang, sa akin kasi, yung 2 digits, hindi ko na siya ginagamitan ng rule kasi familiar sa akin. Pero sige, gawin pa rin natin. So, halimbawa, 98. Ano ba? Halimbawa, 98. Okay, so, yung last digit natin, ito-double natin. So, magiging 16. Diba? Then, subtract natin by 9. So, 16 minus 9 is 7. So, divisible siya by 7. Or, kapag 2 digit naman, pwede namang magganito na kayo. Minus 17 nyo na kaagad. So, ang sagot ay 28. So, yung 28 ay divisible by 7 kasi 7, 14, 21, 28. So, sabi ko nga sa inyo, madali lang yung 2-digit number na divisible by 7. Madali lang siya ma-identify. Ginagawa ko doon yung kanina, nag-minus na lang ako ng 70. Then, kapag yung difference ay divisible by 7, yun ay yung number na yun ay divisible by 7. Pero try natin dito sa 3-digit. Ako, hindi ako masyadong familiar sa 3-digit number ng divisible by 7. So, try natin. 609. So, again, sabi dito, take the last digit of the number, then double it. So, itong 9, sa times natin sa 2. So, magiging 18. Then, subtract it from the rest of the number. So, kakancel nyo to. Then, itong 18, ima-minus natin doon sa 16. So, sa pagma-minus, lagi natin i-apply yung borrowing kung kinakailangan. Gaya na ito. So, 0 minus 8 cannot be. Magiging 10 ayan. Ito naman magiging 5. Then, 10 minus 8 is 2. And 5 minus 1 is 4. So, 42, divisible ba siya? Divisible yan by 7. Kasi 7, 14, 21, 28, 35, 42. Okay, so ganun lang siya kasimple. Isa pa, try naman natin 4 digits. So, halimbawa, 6,461. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Take the last digit. So, yung 1 times natin sa 2, magiging 2. Then, ima-minus natin sa natira. Kakancel na natin yun kasi kinuha na natin tapos dinoble. So, bali magiging 646 na siya. So, 6 minus 2 is 4. Bring down 4 and 6. So, sabi dito, yung 644, hindi pa natin siya ma-identify na siya ay divisible by 7. So, kaya nakalagay dito, you can repeat this process if needed. So, babalik tayo sa umpisa. Double natin yung last digit. Times 2, we have 8. Then, cancel natin. So, minus 8. Again, apply natin yung borrowing kasi hindi kaya. So, 4 magiging 14 yan at ito magiging 5. Nanghiram tayo ng isang 10 sa left side. So, 14 minus 8 is 6. Then, bring down 5.
So, divisible by 7. So, ganun lang siya, ano? Ita-times mo lang yung last digit. Then, pag na-times mo siya, cancel mo yung last digit. Yung last digit times mo sa 2. Then, cancel mo yung last digit. I-minus mo yun sa natirang number. Okay. So, try nyo itong isolve kung divisible by 7. Pwede nyo i-post yung video kung magsasagot kayo. Okay. Halimbawa, 8,639. Ayan. Pwede nyo i-post ang video para sagutan at alamin natin kung ano yung tamang sagot. So, divisible ba siya? Okay. Try natin sagutan. So, gaya ng kanina, double natin yung last digit. So, 9 times 2 is 18. So, cancel mo yan. Dito na siya mapupunta. So, 3 minus 8. So, lagi natin tatandaan kapag yung minuend ay maliit, gaya na ito, 3, magbabaro tayo sa kabila. Borrow 110. So, ito magiging 13, ito magiging 5. Borrow 110 ang tawag doon, hindi siya borrow 1. Kasi kung borrow 1, hindi siya magiging 13, magiging 4 lang siya. Ang hiniram kasi natin ay isang 10. Kaya siya naging 13. So, 13 minus 8 is 5. Then, 5 minus 1 is 4. Bring down 8. So, masyado pa rin siya malaki. Kaya, kita-times ulit natin siya sa 2. So, 5 times 2 is 10. Cancel mo yan. So, i-minus natin yung 10 doon sa 84. And 4, 7. Ang 74 ba divisible by 7? Okay, syempre hindi. Kasi, kung magpapalagay tayo, 7 times 10 is 70. Ang kasunod niya na kaagad is 77. So, yung 8,639, hindi siya divisible by 7. Okay, not divisible. Okay, ito naman. Try natin mga 6 digits. Okay, try natin 6 digit. Pero kayo ang magsasagot. I-post nyo lang yung video. Ano? So, ito yung number 470, 1,638. Yeah. Sige. Pagbilang ko ng 3, i-post nyo yung video, then pagtapos na kayo, tsaka nyo siya i-play para ma-check ninyo kung tama ang ginawa ninyo o hindi. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, sagutan na natin. Tingnan natin kung tama ang mga ginawa ninyo. So, first step, yung last digit, times natin sa 2, magiging 16. Then, cancel natin yan. Then, subtract natin dito. Okay? So, gaya ng sinabi ko kanina, borrow 110. So, ito magiging 13. Ito naman magiging 5. So, 13 minus 6 is 7. 5 minus 1 is 4. Bring down 470. So, masyado pang malaki. Kaya, times natin sa 2 yung last digit. So, magiging 14 yan. Cancel to. Minus natin yung 14 dun sa kabila. Sa natira. So, 4 minus 4 is 0. Then, 0 minus 1 cannot be. So, ito magiging 10. Ito magiging 6. So, 10 minus 1 is 9. 6 bring down. And 4. Ito naman. Pag 0 naman, alam na natin yan di ba? 0 times 2 is 0. Then, 469 minus 0 is 469. Cancel na natin yan. Ito na yung ating ita-times, yung 9. Diba? Nakuha nyo kanina. So, halimbawa, gawin natin yung process na to. 0 times 2, 0. O, pag minus natin doon sa 469, 469 pa rin ang sagot. Kaya, kinancel na lang natin yung 0. So, mag-start tayo dito sa 9. 2 times 9 is 18. Okay?
So, cancel mo to, minus 18. Ayan. So, nakikita ninyo. So, 6 minus 8, 6, 6 minus 8, we have, so, cancel nyo to, magiging 16 yan. Ito, magiging 3. So, 16 minus 8 is 8, and 3 minus 1 is 2. So, yung 28 ay multiples of 7. So, kaya, yung 470,638 times 2 is 16. So, ayan. So, yan yung rule ng divisible by 7. Okay, so yun lang, sana makatulong sa inyong lahat. Laking tulong nito sa fraction sa pagkukuha ng lowest term ng isang fraction. Okay. So, thank you sa pakikinig. Salamat.